simpleng pantalon at isang simpleng t-shirt. Ganyan po ako nagpasimula. At nung ako po yung unang-unang dumalo sa gawain ng Diyos, lagi ko pinapatotoo, unang kaloob ko, G centimos. Kasi nung araw na yon, yun lang ang pera ko. Wala na akong pera sa bulsa. Ganun po kahirap ang aking buhay. Ako'y tinawag ng Diyos at nagpasimula sa Panginoon. Pero buhat po dun sa kawalan, unti-unti, ang Diyos ay gumawa. Hindi naman po sa isang igla. Unti-unti, through the years, habang nandun ka, nagpapatuloy, nananatili, naniniwala, nananampalataya, ang Diyos ay gumagawa at kumikilos sa'yo. Mga kapatid, hindi po natin kaya pag wala ang Panginoon. Kailangan natin si Lord sa buhay natin ito. Amen? Alapakan natin ang Panginoon. Amen po ba? At nakita ko po mga kapatid, sa tulong ng Panginoon at sa gabay ng kanyang mga salita, unti-unti mga kapatid. Iniahon niya ako ron at unti-unti pinagpala ng Panginoon. At yung ginawa sa akin ng Panginoon, gusto niyang gawin sa buhay ng bawat isa po sa atin. Amen po ba? Marami po tayong mga dadaanan sa buhay dito. Pero salamat, wala nang pinakamaganda, kundi ang kasama natin si Lord sa atin pong pagtahak sa buhay na ito. Amen? Sige po, yung next slide, nakalagay po dyan. Sa next slide yan, 2 Corinthians 2:14. But thanks be to God, who always leads us in victory through Christ. God uses us to spread His knowledge everywhere, like a sweet-smelling perfume. Mga kapatid, salamat sapagat ang tagumpay po natin hindi sa ating sariling kakayahan. Maaaring magtagumpay ka sa iyong sariling kakayahan, pero limited lang yan. Lahat tayo dumarating sa mga panahon na hindi po natin kaya. Lahat tayo dumarating sa point of time na parang suko na tayo. Ayaw na natin. Hindi na natin alam. Nasa dilim na tayo. Anong gagawin natin? Doon natin, mga kapatid, doon natin makikita ang biyaya ng Diyos sa buhay ng bawat isa natin. Dinadala niya po tayo sa mga ganong sitwasyon ng buhay para sa ganon hindi na po tayo umasa sa ating mga sariling lakas. Hindi ka na manangan sa iyong husay at galing, sa iyong kakayahan, sa iyong lakas, kundi umasa ka sa Diyos na gagawa ng dakilang bagay sa buhay mo. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Maaaring kaya po natin ang mga ilang problema ng buhay natin, pero tiyak at tiyak, darating po tayo sa mga sitwasyon ng buhay natin na hindi natin kaya. Kung kaya tayo po'y tinatawag na ng Diyos sa una pa man, para sa ganon, baguhin po ang landas ng buhay natin. At turuan po tayo ng mga kaparaanan, paano po tayo magtatagumpay sa buhay na ito. At nasabi ko po, na ang buhay ko po ay lumakad po sa katagumpayan, sa biyaya at sa tulong po ng ating Panginoon. Noon hindi ko alam paano, ano lang gagawin, paano pagpapamilya. Pero salamat, ang Diyos ay naging tapat sa aming buhay at magiging tapat sa buhay ng bawat isa sa atin. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Kaya ka tinawag ni Lord sa lugar na ito kasi gusto niyang ayusin ang buhay mo at ilagay ka sa landas na ikay magtatagumpay sa anumang sitwasyong dinadaanan mo sa buhay na ito. Yung naniniwala, magsabi ng amin na pumalakpak ng malakas sa ating Panginoon. Next! Next tayo ko ba rito? Pakiabot yung cellphone ko lang. Andyan yung aking pakiabot. Okay? Dito, meron po ako rito. Praise the Lord. Kaya po mga kapatid, tayo pong lahat sa biyaya at sa tulong ng ating Panginoon, gagabayan po niya tayo sa mga tagumpay sa buhay na ito. Pero ang gagamitin po natin mga kapatid para sa ating pagtatagumpay, ang mga prinsipyo at kaparaanan ng Panginoon. Maaaring meron kang sariling kaparaanan, meron kang sariling diskarte sa buhay mo, but I tell you, yung mga sarili mong paraan at diskarte, mabibigo ka. Pagdating ng time, yan po ay may limited capacity lang. Kinakailangan mo si Lord, kinakailangan mong gabay ni Lord sa buhay mo para magtagumpay ka sa buhay ni Lord. Alam niyo po, sa langit, nung doon sa aklat ng Revelation, nung makita ni John ang mga nasa langit, lahat ng nasa langit, mga taong naging mga mananagumpay. Kaya sabi na, to the overcomers, sa lahat ng mananagumpay, sa lahat ng mananagumpay, yung mga mananagumpay pong nakita niyo sa langit. Kaya po tayo tinawag ni Lord kasi gusto niyang magtagumpay tayo sa buhay na ito. Amen at amen. Next slide, sabi rito, the anointing of the victorious. What is the anointing? Ang anointing po is the grace of God, the power of the Holy Spirit, and the enablement and strength of the Lord Jesus in our lives so we could accomplish the tasks, the purposes, and the missions which the Lord intended for us to do in our lifetime. Pag tumanggap ka kay Lord, meron kang pangid ng Espiritu Santo, meron kang kapangyarihan ng Diyos, bibigyan ka ng biyaya ng Panginoon,
Para sa ganun, magawa mo yung mga pinagagawa ni Lord sa iyo. At wala na pong pinakamaganda sa buhay nito, kundi tayo po ay magawa natin yung pinagagawa sa atin ni Lord. Nakikinig po ba kayong lahat? Sapagkat doon lang tayo magiging fulfilled, contented, satisfied sa buhay na ito. At doon lang magiging ganap na matagumpay ang buhay ng bawat isa natin. Pagdating po natin sa langit, lahat ng ating mga achievements in life na nagbigay luwalhati sa Panginoon, may gantimpala sa langit. Amen. Kaya nga napakahalaga na pag gumagawa ka sa buhay na ito, gawin mo sa pangalan ng Panginoon. Amen po ba? Gawin mo kay Lord, gawin mo para sa Kanya. Kasi lahat ng bagay na ginawa mo para sa iyong sarili, maaaring sumikat ka sa mundong ibabaw, pero walang gantimpala sa langit. Yung mga ginawa mo lang sa ibabaw ng lupa para sa pangalan ng ating Panginoon, yun ang bibigyan ng credit sa langit. Yun ang bibigyan ng reward sa langit. Nakikinig pa po ba kayong lahat? At ibig sa lahat, ang nanasain po natin mga kapatid, ito bang lakad ko sa buhay na ito, patungo ba to sa piling ng Diyos sa langit? Kasi maaaring ikaw ay magtagumpay, ikaw ay umunlad, ikaw ay makatapos, ikaw ay maging professional, ikaw ay yumaman sa buhay na ito. Pero pag hindi ka papunta sa langit, kapatid, ang buhay mo ay hindi ganap na matagumpay. Ang tunay na tagumpay, nagwagi tayo sa buhay nito, naging mabunga tayo sa buhay nito, at pagkatapos ng buhay nito, pumasok tayo sa piling ng Diyos sa langit. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Lagi ko pong kinukog sa inyo, what shall it profit a man if he gains the whole world and lose his own soul? Anong mapapala natin? Mapasa atin man ang buong sanlibutan, yumaman, umunlad, makatapos tayo, at kilalanin tayo ng maraming tao, pero pag ang ating mga kaluluwa ay hindi papasok sa langit, ano ang may papalit sa kaluluwa ng tao? Nakalulungkot sapagkat pag na-miss po natin yung bagay na yon, hindi po tayo ganap at mabibilang ng mga mananagumpay. Ang tunay ng mga mananagumpay, lahat ng nakikinig magsabi ng amen. Yung mga mananagumpay, yung mga taong papasok sa langit. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, kasama ka roon. Amen po ba? Sige, palakpakan natin malakas ang ating Panginoon. Amen. What is the anointing of victorious for? Para saan ba itong anointing of the victorious? Para saan ba itong grace ni Lord? Para saan ba itong lakas na bigay sa atin ng Panginoon? Ayan, next slide. Sabi ron, what is the anointing of the victorious for? Yung pinag-uusapan natin anointing of the victorious, para ba saan ito? Para saan ba itong anointing na ito? Next slide. Sabi ron. Sabi ng Psalm 23, you prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup runs over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Mga kapatid, tayo pong na kay Lord, tayo pong tumanggap kay Jesus, we have been anointed. Sabi mo sa katabi mo, anointed ka. Anointed ka. Ang anointing na bigay sa atin ng Panginoon, ito po. Ayan. Next slide. Mga kapatid. Yan. It's the anointing of victory. In-anoint tayo ni Lord para magtagumpay sa buhay nito. Sabi po doon sa next slide, John 16:33. I have told you these things so that you can have peace in me. In this world you will have troubles. But be brave, sabi roon. I have defeated the world. Sabi ng Panginoon, ngayon pa lang, sinabi ko na sa inyo ang mga bagay na ito para magkaroon kayo ng kapayapaan at kapanatagan. Sapagat sa mundong ito, maraming troubles. Maraming problema. Marami po tayong mga dinadaanan, mga kapatid. Huwag mong sarilinin. Gusto kang tulungan ng Panginoon. Lumapit ka sa Kanya. Nakikinig pa tayong lahat. Sapagat hindi mo kaya, kapatid. Kailangan mo si Lord. Kaya nga darating talaga tayo sa mga sitwasyon ng buhay natin na hindi natin kaya. Para ma-realize natin, Lord, tulungan mo naman ako dito. Hindi ko kaya ang problema nito. At sa mga ganong sitwasyon, doon mo makikita yung grace ni Lord sa buhay mo. Tutulungan ka ng Panginoon. Aabutin ka ni Lord. Bibigyan ka ng wisdom. Bibigyan ka ng liwanag. Magtatagumpay ka. Amen. Sige po, palakpakan natin malakas ang ating Panginoon. Amen po mo. Kaya sabi ng Panginoon, sa mundong ito, maraming problema, maraming troubles. Sabi niya, pero magpakatapang kayo sapagkat pagtagumpayan ko na ang mundo. Sino ang magtatagumpay sa mga problema? Kundi yung mga taong kumapit kay Lord. Mga taong lumapit kay Lord. Mga taong kumapit sa Panginoon. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Mga kapatid, ang atin pong pagsasama-sama sa lugar na ito ay pagsasama-sama hindi sa pangalan ng relihiyon. Ang ating pagsasama-sama ay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo.
Sapagat ang tunay na kaganapan at katagumpayan ay natatagpuan lamang sa ating Panginoon. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Meron pong mga tao na makikita mo parang super yaman nila, napakaganda ng kanilang pangalan, at kinikilala sila, pero dumating sa mga time ng kanilang buhay na sila'y na-down, nalugmok, at hanggang sa dumating yung time na na-discourage silang maigit na wala sila ng pag-asa. Matandaan niyo po ba yung general na si Reyes? Nagpakamatay yun. Pero sigat na sigat yun. Maging matagumpay sa kanyang buhay. Pero dumating siya sa point in time ng kanyang buhay. Hindi niya nakaya ang bigat ng problema, nagpakamatay po siya. Nakabasa ako ng maraming mga talang buhay ng mga taong super yaman. Pero dumating sila sa punto ng kanilang buhay. Meron silang mga pagkakataong hindi na nila kaya. Ang may-ari po ng derm clinic na si Dr. Vincent Pineda. Alam niyo po, pag nakikinig nga po, magsabi ng amin. Alam niyo po, pag mayaman ka, malaki rin ang mga responsibilidad mo. Sabi niya, nung mga panahon na yun, sabi niya, dumating ko sa mga point ng buhay ko nung bumagsak yung aking kumpanya. Ang utang ko, umabot ng mahigit 100 milyong piso. Ganun sila, mga kapatid. Tayo nga lang, utang na natin, libo-libo, daan-daan lang. Sobra na tayo nabibigatan. Pero yung mga tao palang super yaman, napakalaki rin pala ng mga obligasyon nila. Napakalaki rin pala ng mga inaabot nila, mga pagkakautang nila. Kaya sabi niya, dumating ako sa ganung mga panahon ng aking buhay. Dumating siya sa ganung sitwasyon ng buhay niya na kung saan kumapit siya sa Panginoon. Mga kapatid, tayo po mga kapatid, hindi na natin kinakailangang dumating sa mga ganung sitwasyon ng ating buhay. Ngayon pa lamang, kinakailangan mo si Lord. Sapagat ang tagumpay mo ay magsisimula sa Panginoon. Amen po ba? Hindi ka magtatagumpay sa iyong sariling lakas. Kailangan mo si Lord. Sabi nga ng John chapter 15 verse 5, apart from me, you can do nothing. Hindi mo kaya, darating ka sa point of your life na hindi mo kaya. At wala kang magagawa. Ang di magagawa sa iyo si Lord. Amen po ba? Ganyan ang pangyayari sa aking buhay. Kay Lord ako kumapit. Amen po ba? Noon sinikap ko na masolusyonan ko ang aking mga pagkakautang sa aking sariling lakas, sa aking sariling kaparaanan. Paano ko, sino mga lalapitan ko, sino mautangan ko para maibayad ko sa aking utang. Pero nabigo po ako. Hindi nag-materialize, hindi nagtagumpay until such time nakapakinig po ako ng salita ng Diyos. At doon sa pangangaral na yun ng salita ng Diyos, hindi ko makalimutan. My life verse, John chapter 15 verse 5, nang sabi ng Panginoon, apart from me, you can do nothing. Kung wala ka sa akin, wala kang magagawa. Mga kapatid, wala po tayong magagawa mga kapatid. Darating talaga tayo sa mga ganong point of our lives. Pero yun ang mga pagkakataon na lalapit tayo kay Lord. Kikilalanin natin ang buong puso sa Panginoon. At yun yung mga pagkakataong makikilala natin ang ating Panginoon. Amen po ma'am. Yung nakikinig po malapak ng malakas sa ating Panginoon. Amen po ma'am. Napakaraming pong pakanang kaaway sa ating buhay mga kapatid. Napakaraming iba't ibang problema dumarating. Na kung hindi ka magiging matibay, hindi ka magiging matatag. Ilalayo ka ng kaaway kay Lord. Minsan naabalahin ka sa maraming mga kaabalahan ng buhay, lalo na po ngayon sa ating panahon. Napakarami mong mga kaabalahan ngayon, napakarami mong ginagawa ng tao ngayon. Kaya pag minsan ang pinag-uusapan ng gawain ng Diyos, ang tao wala ng panahon. Ang panahon nila nasa maraming bagay. Sa kanilang buhay, sa kanilang pamilya, wala naman pong problema yan. Pero dapat hindi po natin kalilimutan ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Mga kapatid, may kanya-kanyang oras sa bawat pagkakataon. Dapat mayroong oras para kay Lord, may oras para sa iyong pamilya, may oras para sa iyong trabaho, may oras sa pag-aaral, may oras sa paglilibang. Walang problema mga kapatid. Dapat may kanya-kanyang oras at hindi mo dapat i-rumble-rumble yun. Yung para sa pamilya, yung para sa trabaho, yung para sa pag-aaral, Amen po ba? Minsan nasa panahon ka ng pag-aaral, naglibang-libang ka. Makikita mo, hindi ka papasa, babagsak ka. Bakit? Yung oras ng pag-aaral mo, hindi mo ginugol doon. Ginugol mo sa paglilibang, ginugol mo sa barkada, kaya nga hindi ka mapapabuti. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Tingnan niyo minsan yung mga pamilya, yung mga panahon natin para sa pamilya natin, iuukol natin sa pamilya natin, mga kapatid. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Hindi pwedeng para sa pamilya, inubos mo lahat sa trabaho, wala ka ng panahon sa pamilya. Nung pumunta ka na sa pamilya mo, wala na.
na nagkakati-hati na ang pamilya mo. Bakit? Kasi yung para sa pamilya, yung panahon mo sa pamilya mo, hindi mo ibinigay. Ginamit mo sa iba. Dapat alam natin yung kanya-kanyang panahon, kanya-kanyang oras sa dapat na gawin natin. At higit sa lahat, hindi dapat mawala ang oras para sa Panginoon. Lahat na nakikinig magsabi na amin. Hindi dapat mawala ang oras para kay Lord. Minsan yan po ang nagiging kamalian ng marami. Na minsan, gagawin na nila ang lahat, tapos ang aalisin nila yung kanilang time for God. Nagkakamali po tayo, mamamali po tayo dyan mga kapatid. Always make a time for God. And make the Lord the first priority of your life. Hindi ka magsisisi. Hindi ka magsisisi. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Minsan may mga taong pag nasa deathbed na sila, Lord, sabi niya, bigyan mo pa ako ng karagdagang panahon sa buhay ko, iuukol ko sa'yo. Bakit nung malakas, hindi inuukol kay Lord? Bakit nung nasa deathbed na, nasa lugar na nasa bingit na ng kamatayan, saka sasabihin, magbibigay na ako ng panahon sa iyo. Mga kapatid, sabi nga ng aklat ng Ecclesiastes, remember the Lord in the days of your youth. Habang malakas ka pa, ilaan mo na sa Panginoon. Hindi naman i-enjoy si Lord. Nakikinig po ba kayong lahat? Mayroong oras para sa Kanya, may oras sa pamilya, may oras po sa mga trabaho, pag-aaral, may oras sa paglilibang, wala pong problema. Minsan nga lamang po, lahat ang nakikinig magsabi ng amin. Minsan lang po ang nakakalungkot at ang aking kinalulungkot. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Yung oras sa Panginoon, huwag natin gagamitin kahit kanino. Para kay Lord yan. Yung oras na pagsamba mo kay Lord, para kay Lord yan. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Matutuwa sa iyo si Lord, mapiplease siya sa iyo, sasabihin niya, okay itong anak ko nito. Lagi akong inuuna ng anak ko nito. Amen po ba? Nakikinig pa po ba kayong lahat? At makikita niyo po ang buhay niyo, paganda ng paganda, patagumpay ng patagumpay. Bakit? Kasi inuuna niyo si Lord. Bakit po tayo dumadalo? Bakit tayo dumadalo tuwing araw ng linggo? Kasi we are recharging ourselves. Nagre-recharge po tayo in the presence of God. Tignan niyo po ang ating mga cellphone. Pag hindi mo nire-recharge, malolobat at hindi mo na magagamit. You need to recharge your cellphone from time to time. Kaya nga halos araw-araw, nire-recharge natin to. China-charge natin ang ating mga cellphone para sa ganun magamit natin. Pag hindi mo yan china-charge, makikita mo, bukas bakit hindi mo na magamit. Kinakailangan i-charge mo. Kinakailangan ipagpahinga mo. Ganun din po tayo. Kaya tayo tinatawag ni Lord every Sunday. Kasi china-charge up tayo ni Lord. Nire-recharge tayo ni Lord. Sa ganun, during the week, meron tayong sapat na lakas. Meron tayong sapat na wisdom, strength from God for us to be able to be victorious in every area of our lives. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya dapat magpapacharge up ka. Amen po ba? Kinakailangan nagre-recharge ka. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Kasi pagka hindi ka nagre-recharge, mapapansin mo, minsan isang araw, magiging hopeless ka, madi-discourage ka, madi-disappoint ka, darating yung time, panghihinaan ka. Bakit? Hindi ka kasi nag-charge. Pag hindi mo sinacharge ang cellphone mo, humihina. Pag hindi mo sinacharge, minsan isang araw, hindi ka na makakonect. Bakit? Hindi ka naka-charge. Kinakailangan natin mag-charge, mag-recharge. Kaya tayo pupunta every Sunday to recharge ourselves in the presence of our God. At ito po isang magandang bagay para sa buhay ng bawat isa sa atin. Tatandaan ko kasi noon ako yung tatrabaho, marami kong utang. Nagpasimula ako kay Lord kasi sa kumpanya namin kahit linggo may pasok. Yung linggo namin overtime, yun ang pinakamalaking sweldo namin. Pag sumisweldo kami ng 500, 750 pag araw ng linggo. Ganun po, noon po kasi murang-mura lang ang sweldo. Pero kung ang sweldo mo ngayon 500, pag araw ng linggo pumasok ka sa aming kumpanya 750, may additional 50%. Pero dumating ako sa time ng aking buhay na nung ako po ay nakakilala kay Lord, pag linggo may gawain po kami. Nakikipag-change shift ako. Pag wala akong pa-change shift, kuma-absent po ako. Ma-absent ako, pero kailangan kong pumasok kasi nga marami kong binabayarang utang. Pero kahit nababawasan po yung aking sweldo, praise the Lord, kahit pa nababawasan yung aking sweldo, unti-unti po ako nakabayad sa aking mga utang. At ako po yung nag-resign sa aking kumpanya na nabayaran ko na po ang aking mga utang sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. Amen po ba? Mga kapatid, kay Lord, pagtatagumpayin ka ni Lord. Amen. Sige, talakpakan natin. Malakas ang ating Panginoon. Amen po ba? Kaya kung meron kayong mga bagay na minimiti para magtagumpay kayo sa buhay nito, mga kapatid, lapit kay Lord, kapit kay Lord, sapagkat siya ang nagbibigay ng anointing for us to be victorious in this life.
hindi mo pagsisisihan lumapit ka kay Lord. Sa araw nito mga kapatid, this is, sa mga nagsisimula, this is just the beginning. Pero kinakailangan mo magpatuloy sa Panginoon. Kinakailangan mo magpatuloy. Every Sunday, you need to come para ma-charge up ka. At sa ganon, maging strong ka. At magkaroon ka ng wisdom for you to be able to deal with every situation of your life. Ay ma-deal mo ng maayos at lumabas kang mananagumpay. Nakita ko po mga kapatid, lahat ng nakikinig magsabi ng amen. Marami po mga kapatid, ang mga landas po natin, kaparaanan po natin, ay magdadala po sa atin sa kabiguan ng buhay. Kinakailangan mo ng salita ng Diyos. Kinakailangan mo ng Panginoon. Kinakailangan mo umupo. Kinakailangan mo makinig. Kinakailangan mo buksan ang puso mo kay Lord sa kanyang mga salita. At yung paging salita niyang ginawa mong gabay sa buhay mo, I tell you, you are placing yourself in the path of victory. Pero kapag ka hindi, ang salita ng Diyos ang patnubay mo sa buhay nito, you are on the losing side, mga kapatid. You are on the losing side. Pero tinatawag ka ni Lord sa araw nito, come into the side of victory. Pumunta ka sa side ng victory. Amen po ba? At ang side ng victory kay Lord Jesus at sa kanyang mga salita. Kaya ka tinatawag ni Lord. Kaya ka dinala ni Lord. Kasi gusto niya i-connect ka. Gusto niya itama ka. Gusto niya ayusin ka. At ilagay ka sa tamang landas ng buhay. Nang sa ganun maranasan mo mga tagumpay na inilalaan ng Panginoon para sa iyong buhay. Amen po ba? Lahat ng mananagumpay. Pumalapang ng malakas sa ating Panginoon. Amen! At amen at amen. Mga kapatid, nag-iba sa atin, nagpapasimula pa lang. Marami pang gagawin sa si Lord. I tell you, manatili ka lang. Magpatuloy ka lang. Amen po ba? Hindi po ako tumagal kay Lord ng 40 years. At tatagal ng marami pang taon. Kung walang magandang ginawa si Lord sa aking buhay. Yung magandang ginawa niya sa akin, yun ang gusto kong maranasan ninyo mga kapatid. Pero mararanasan natin yun as we continue and as we continue in the Lord and remain in the Lord sa mga araw na darating ng ating buhay. Kaya sabi nga nung binasa natin Psalm 23 verse 6, sabi ni David, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Habang nananatili ka sa tahanan ng Panginoon, surely goodness and mercy shall follow you. Amen po ba? Hindi mo hahabulin ng pagpapala, ikaw ang hahabulin ng pagpapala. Amen po ba? Hindi ka mag-a-apport ng blessing, ang blessing ang hahabol sa iyo. Amen po ba? Bakit? Nasa tahanan kami, Lord. Amen po ba? Nanding na kay Lord ka. Yung salita niya nasa iyo, aabutin ka ng pagpapala ng Panginoon. I-bless ka ng Panginoon at hahabulin ka ng pagpapala ng Panginoon. Amen po ba? Mga kapatid, ang anointing na binigay sa atin ni Lord is the anointing for our victory. At hindi lang po tayo nagdideklara ng victory sa 2023. Sa darating pang taon, sasamahan po tayo ng mga tagumpay ng ating Panginoon. Amen po ba? Minsan sa mga panahon parang suko na tayo. Dumarating po talaga yung ganyan. Kaya sabi ko sa aming mga nagpupunta sa ibang bansa, dali niyo yung mga pangarap. At huwag niyong kalilimutan ng Panginoon. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Kasi sa pagdating niyo ron, marami pa kayong mga pagdadaanan. Pero salamat sapagkat ang biyaya ng Diyos ay magiging sapat para sa buhay ng bawat isa sa atin. Para sa buhay ng bawat isa sa atin. Maging sa inyo, hindi lang sa ibang bansa. Maski sa mga narinito, meron tayong madadaanan sa buhay natin. Ang tagumpay mo na kay Jesus. Amen po man? Sabi mo sa katabi mo, ang tagumpay mo na kay Jesus. Amen po ba? Sapagkat tayong lahat, ang tagumpay natin nasa Panginoon. Next slide, sabi po rito. Sino makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapigatian o ang kahapisan, pag-uusig, kagutuman, kahubaran, o panganib o tabak? Hindi, kundi sa lahat ng ito, tayo higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan ni Yaon sa atin ay umigibig. Yung sinasabing ni Yaon, yun po ay tumutukoy kay Jesus. Sa pamamagitan niya, sa pamamagitan ni Yaon, sa pamamagitan niya na umiibig sa atin. Mga kapatid, ang pagtatagumpay po natin ay sa isang dakilang katotohanan, may nagmamahal sa iyo. At ang nagmamahal sa iyo si Jesus, hindi ka niya pababayaan. Kumapit ka sa Kanya, lumapit ka sa Kanya. Ano man ang dinaanan mo, marami ka mang pagkukulang kay Lord. Marami mga bagay sa buhay mo na tila baga hindi naging mabungat matagumpay. Patuloy kang kumapit sa Kanya, isa isang araw. Bubukas ang langit, magliliwanag, maabot mo yung pangarap. Lahat ng masaya, magsabi ng malakas na Amen. Sige po, isang malakas na palagpagpa sa ating Panginoon. Amen at Amen.
Next, sabi dito. Pangalawa, ano yung anointing na yun? Yung pangalawang anointing is the anointing of prosperity. Mga kapatid, tinawag ka ni Lord, hindi para paghirapan. Yun ang niniwala ng magsabi ng amin. Tinawag tayo ni Lord para sumagana. Sabi nga ng John chapter 10 verse 10, sabi ni Lord, dumating ako para bigyan kayo ng buhay, isang masaganang buhay. Mga kapatid, pagpapalain niya ang bawat larangan ng buhay mo. Spiritual, financial, material, at lahat ng aspeto ng buhay mo gustong pagpalain ng Panginoon. Sapagkat tinawag ka niya, binigyan ka niya ng anointing para mag-prosper ang buhay mo. Hindi ka magiging prosperous kung mayaman ka pero may sakit ka naman. Ang prosperity ng Panginoon ay totality. Lahat ng aspeto ng buhay natin pagpapalain at bibigyan ng ating Panginoon. Itong lahat ay dahil kay Jesus. I-connect mo ang buhay mo sa Panginoon. Huwag kang lalayo sa Kanya. Huwag kang hiwalay sa Kanya. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Ipaprosper ka ni Lord. I-bless ni Lord ng kabanyaman mo. Hindi ka manatiling mahirap. Hindi ka mananatiling wala. Maaaring minsan dumarang ka sa mga panahon nagkakautang-utang ka. Pero I tell you, hindi ka mananatiling nangungutang. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Maaaring ngayon may utang ka. Pero I tell you, hindi ka mananatiling may utang. Darating yung time ko na magpapautang. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Anong pangako ng Diyos? Hindi po tayo mga buntot, tayo po yung mga ulo. Hindi po tayo panghuli, tayo po yung nating pangunahin. Nakikinig pa po ba kayong lahat? I-bless ka ni Lord, kaya kanya tinawag. Pagpa-prosper niya ang buhay mo, nakikinig pa po ba kayong lahat? Noong ako'y nasa Maynila, wala po akong kahit isang sasakyan, mga kapatid. Noong ako'y dumating ng Nueva Ecija, tapos sa tuwang-tuwa na ako, meron ako isang bisikleta. At yung isang bisikleta ko na yun, sinasakay ko po lahat ng 4 kong anak sa aking bisikleta. 2 wheels lang po yun. Meron nasa harap, meron nandito, meron nasa likod. 4 po sila, sinasakay ko po doon. Tuwan-tuwa na ako. Pero mga kapatid, si Lord, mas maganda pa pala ang plano. Amen po, ma'am. Na hindi tayo mananatiling ganon. Pararamihin pa, palalaguin pa, iaangat pa tayo ni Lord. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Dati nagsimula rin ako nagpapastor, puro utang pa rin. Utang dito, utang doon, bayad utang. Pero mga kapatid, sinikap ko na sa tulong ng Panginoon, inadapt ko po ang prinsipyo ng salita ng Diyos. Ang naging sandigan po ng aking buhay para makaranas po ng pangako ng Diyos ay ang salita ng Diyos. Nung maunawaan ko po yung tungkol sa pagbibigay, pag-iika po, pagkakaloob, in-apply ko po yan sa buhay ko, unti-unti. In-apply ko po yan sa buhay ko. At mga kapatid, sigurado po ito. Amen po ba? Marami pong mga investment, mga scam. No? Dodoblehin ng pera mo, pero pagdating ng ilang buwan, wala na. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Eh, ba't alam mo, Bishop? Eh, nasama rin ako dyan eh. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Pero ang tunay, legit, at hindi scam, yung salita ng Diyos. Na pag ibinigay mo yung kapo mo kay Lord, nagbigay ka ng kaloob kay Lord, ikapot ang iyong kaloob, mga kapatid, makikita mo, darating ang araw, mga panahon, pagagaanin ni Lord ng buhay mo, ibibless ka na, uunad ka, sasagana ka. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Sige, palapala natin talaga sa ating Panginoon. Amen. Mga kapatid, ako po, tinignan ko lang din po yung mga Kristiyano, paano nilang ginagawa, at sinundan ko lang sila. Nakita ko yung aking pastor, ganito siya, sinundan ko lang, ginaya-gaya ko lang siya habang ina-apply niya yung prinsipyo ng salita ng Diyos. In-apply ko rin. Amen po ba? At hindi po nawala ng kabuluhan. Naging mabunga at pinagpala ang buhay ng mga tao na sumunod sa panuntunan ng salita ng Diyos, how they will handle the money that they will be having in their lives. Apply po natin, mga kapatid, ng salita ng Panginoon. Amen po ba? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Hindi ka magsisisi, gagaan ang buhay mo, gagaan ang pananalapi mo, at makakaahon ka sa iyong mga pagkakautang sa buhay na ito. Amen po ba? Sige, palapanan malakas ang ating Panginoon. Amen! Sabi ko nga po sa inyo, yung ating sister Dali na nandito noon, ginamit dito ni Lord. Ngayon po, may magandang bahay na yun. Kaya nga lang, sa Kabanatuan na po siya, doon siya nagnegosyo, at nakita ko isang magandang bahay niya. Pinapray niya po sa akin yun. Nung bago itayo yung bahay na yon sa groundbreaking, kahit hindi na po siya rito, inaalala pa rin niya ako bilang kanyang pastor. Kaya tinawag niya ako para makasama doon, kasama ng ibang pastor, ay sinama niya ako. At ako yung huling-huling nagbasbas ng lupang yun.
bago itayo. Ngayon po, meron siyang isang napakalaking bahay po na diyan sa ano, parang isang karosa na po yun eh. At napuntahan po namin at minsan tinawag niya ako, sabi niya, Bishop, pag i-bless mo nga itong bahay ko. Noong nakaraang taon, sabi niya kasi pupunta rito ng aking mga kamag-anak at mga nanay na dito magdadaos ng holiday season. Kaya bago pumunta, gusto kong basbasan mo itong bahay na ito. Amen po ba? Noong mga panahon yun, mga kapatid, nung kasama pa natin Sister Daddy, grabe po magbigay yun. Sabi ko nga po sa inyo, itong babaeng ito, sabi ko pag nag-uusap kami mag-asawa, itong babaeng ito, grabe magbigay, pero wala namang magandang bahay. Walang magandang bahay. Pero grabe siya magbigay. Noon, pag binibigyan ko siya ng assignment na pledge, 20,000, sabi niya, Bishop, Pastor pa ako nun, bibigay ko po 40,000. Lagi niyang ini-exceed yung kanyang pagbibigay. At noong mga panahon na yun, simpleng bahay lang sila rito, pero dumating yung time, umani po sila. Umani po siya. Amen po ba? Naginig pa po ba kayong lahat? At nakita ko po isang magandang bahay na sabi ko, ito na. Yung mga in-invest niya noon sa gawain ng Diyos, ito na. At pinagkaloob na. At pinagkaloob na sa kanya ng Panginoon. Amen po ba? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Sabi niya sa akin, Bishop, sabi niya, yung binigay ko sa aking aklat tungkol sa pag-handle ng finances, sabi niya, binasa-basa ko yun. Sinundan-sundan ko yun. In-apply ko lahat ng nababasa ko. At isa yun sa naging pundasyon kung bakit narating ko itong narating ko ngayon. Amen po ba? Nahihinig mo ba kayong lahat? At dito rin sa church na to, nung mahamon siya, na kasi meron tayong isang nag-guest, sabi nung nag-guest sa atin, Panginoon, sabi niya, ang prayer, taga Manila po, yung nag-guest po rito, sabi niya, Panginoon, bigyan mo ako 1 million kasi gusto ko magbigay ng 1 million. Gusto ko magbigay ng one time, 1 million pesos. At nung panahon na yun, nandito si Sister Daddy, narinig niya yun. Sabi niya, Lord, gusto ko yung magbigay ng 1 million. Hindi 1 million sa loob ng 1 taon. 1 million sa 1 ligay. At nung magkita kami, nung meron na siyang bahay, sabi niya, Bishop, yung pangarap ko na yun, napangyari na. Napangyari. Pero sabi niya, bago ko magbitawan yung 1 million, ang daming kaisipang dumating sa akin, na parang wag mo nang bitawan, nakakainayan. Sabi niya, bago ko nabili yung lupa, naipatayo ko yung bahay sa bahan, nagkaroon ako ng isang matinding test kung i-release ko yung aking 1 million. Kasi nung panahon na yun, naghahanap siya ng lupa at balak niya magpatay ng bahay, pero wala pa siyang makita. At yung 1 million, hawak na niya. Nagkaroon siya ngayon ng mga kaisipan na huwag mo nang ibigay. Nakakainayan, bibili ka pa ng lupa, kailangan mo yan. Bakit ibibigay mo pa sa gawain ng Diyos? Pero sabi niya sa tulong ng Diyos na ibigay ko yung 1 million na yun. At pagkatapos ng 1 million na yun, bumukas na ang mga way para makabili ng lupa. Nakikinig pa po ba kayo lahat? Grabe po ang ginawa ni Lord sa buhay ng ating kapatid na yun. Mga kapatid, hindi po nawawala ng kabuluhan mga pagbibigay. Ang mga pagkakita po, ang mga pagkakita. Natatandaan ko, sa akin pong pagpapastor, nakikinig po ba kayo lahat? Hindi ako nagkakamali, mga 3 beses o 4 na beses, may nagbigay sa akin ng lapid na 50,000 during my pastoral. Hanggang ngayon po, yung mga nakaraang panahon ng buhay ko, hanggang sa panahon to, sa mga nakaraan, during my 30 years na yan, meron pong 4 na beses na may naglapid po sa akin, 50,000. Hindi mo talaga masusukat si Lord. Amen po ba? At minsan yung mga hindi mo sukat akalain. Sabi ko nga sa inyo, nung nag-flex ako ng 10,000 para sa ating anniversary, hindi ko alam paano ako magkakaroon ng 10,000. Pero pagkatapos ko pong mag-flex ng 10,000, biglang may nag-invite sa akin sa Pangasinan. At sabi ko doon sa nag-invite sa akin, sabi ko, Pastor, sandali po, baka nagkakamali po kayo ng iniimbita. Baka hindi po akong iniimbita ninyo. Kasi nakikita ko po dyan sa mga pa-conference nyo, yung mga nagsasalita, ang lalaki ng church nila. Ang mga miyembro nila, libo-libo. Eh ako po, miyembro ko, nasa 150 lang, hanggang 200 lang. Tapos pag Sunday ko, ang dumadalo lang, 100, 120 lang. Baka hindi po ako ini-invite nyo. Sabi niya sa akin, hindi, ikaw ang ini-invite ko. Sabi niya,
naghahanap ako ng isang speaker from Nueva Ecija at sa'yo ko dinala ng Panginoon. Kaya ikaw ang ini-invite ko, hindi ako nagkakamali. Amen po ba? Nandiyan po ba kayong lahat? Eh baka akong nagkakamali. Kaya sabi ko, ganun po ba? Sige po, darating po. Sabi ko ganun. At nung ako'y nag-speak doon, 1 hour, binigyan niya ako ng love gift ng 10,000 pesos. At yung 10,000 na yun ang ibinayad ko, binigay ko para sa aking pledge. Amen po ba? Natandaan ko yung isang pastor na nag-speak. At nung mag-speak siya, nung pagkatapos siya mag-speak, dumalaw ko ng seminar niya. Meron ako natitirang 2,000 piso sa aking bulsa. Yung bagong bill ng libo yun yung 1,000 bill na bago. Hindi ko nga ginagastos yun. Dahil nga, siyempre bago, gusto ko merong bago sa pitaka. At yun ang natitira sa bulsa ko, 2,000 pesos. Pero nilid ako ni Lord na yung 2,000 na yun, na ayaw kong gastusin, ibigay mo sa Kanya. At nung bumaba yung pastor na yun, pagkatapos niya magturo sa amin, kasi tagapakinig lang ako nun inabutan ko siya ng 2,000. Hindi ko naman pinakita, sinikreto ko lang. Mga kapatid, hindi ko ibas ang 1 linggo na, may nagbigay sa akin 20,000. Hindi ko alam kung sino bibigay. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Mga kapatid, hindi po tayo malulugi. Pag talaga nagbigay tayo. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? At wala nang pinakamasaya sa puso ng tao, di ba? Wala nang pinakamasaya. Kaya totoo ang salita ng Diyos, it is more blessed to give than to receive. Kung kayo po'y nangangarap na umunlad, sumagana, gumanda ang buhay nyo, apply po nyo ang prinsipyo ng salita ng Diyos pagbibigay. At hindi po kayo malulugi. Hindi po kayo ma-scam. Amen po ba? Kasi pag bibigay natin sa gawain ng Diyos, ang sabi ng Bible, ibinibigay natin dito sa gawain ng Diyos, pero tinatanggap ng Diyos sa langit. Tinatanggap ng Diyos sa langit at binabalikan niya po ng pagpapala ang lahat naman ng bibigay. Mga kapatid, buhay ko na po yan. Isinabuhay ko na po yan. At nakita ko po ang return yan sa aking buhay. Kaya po, ganun na lamang aking pangingkaya sa inyo kasi gusto ko gumanda rin ang ating mga buhay. Amen po ba? Nagsimula rin po sa walang-wala, mga kapatid. Hindi alam paano mangyayari, hindi alam paano aangat. Pero alam ko lang, itong salita ng Diyos, totoo, buhay, at ang Diyos ay tapat na pag in-apply mo ang kanyang salita, yung anointing of prosperity dadali sa buhay mo. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Pwede mo palapanan namin malakas ang ating Panginoon. Okay, basahin po natin yung verse na narito, yung verse, basahin po natin. Mga kapatid, ito pong verse na ito, huwag natin kalilimutan. Sabi nito, don't ever say to yourself, I got all this wealth by my own power and ability. Remember, the Lord your God is the one who gives you the power to create wealth. He does this because He wants to keep the covenant that He made with your ancestors as He is doing today. Kung tayo po umuunlad, sumasagana, gumaganda ang buhay, dapat nating alalahanin, iyon ay dahil kay Lord. Amen po. Amen po. Sabihin po natin, dahil kay Lord. Pag nakalimutan mo na yan ay dahil kay Lord, kapatid, darating yung time, manghihinayang ka. Kasi iniisip mo, sa akin to, pinagpaguran ko to, pinagpuyatan ko ito, pinagubusan ko to ng aking buhay at panahon, ba't ko ibibigay? Pero pagka kinilala mong ito'y bigay ni Lord, biyaya ni Lord, nakikinig pa po ba kayong lahat? Lahat po ng ating abilidad, husay, galing, maging yung ating mga talino sa pag-handle ng pera, lahat yan galing kay Lord. Amen. Amen po ba? Yung buhay po natin, yung oras po natin, lahat ng tinatangkilik natin, lahat galing kay Lord. Pagdating ng araw, pagsusulit natin sa Panginoon. Pero lahat ng mga bagay na ginamit natin sa lupa, in the name of our Lord, mga kapatid, may gantimpala yan sa langit. Nakikinig pa po ba kayong lahat? At pag in-apply mo ang salita ng Diyos, may mga tao po na sila po ay against pag pinag-uusapan ng gawain ng Panginoon. Pag pinag-uusapan ng pagbibigay sa gawain ng Diyos, against po sila. Pero mga kapatid, wag po tayong padala roon. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Ang mahalaga ay apply mo ang salita ng Diyos. Whether you are a student, whether you are a father, a mother, or whether you are single, wala ka pang asawa, mga kapatid, apply mo ang salita ng Diyos. At makikita mo, uunlad ka, sasagana ka. Hindi ka pagkukulangin ang ating Panginoon. Lahat ng naniniwala doon, magsabi ng malakas na amin at pumalakpak ng malakas sa ating Panginoon. Amen! Alala ko isang kaibigang pastor noon, magpapakasal na siya. Hindi pa po siya pastor noon. Worker lang siya sa church. Nag-ipon siya ng pampakasal. 2 taon na hindi siya makaipon ng pampakasal.
Ang ginawa niya, yung kanyang inipon, binigay niya lahat sa gawain ng Diyos. In 1 year time, nakapagpakasal siya. Sabi niya, ipon ako ng ipon. 2 taon, magtatatlong taon, hindi ako makaipon ng kinakailangan pera. Pero yung ipon kong kukonte, binigay ko lahat sa gawain ng Diyos. At nung naibigay ko yun, in 1 year time, nakapagpakasal ako ng bongga. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Mga kapatid, gawin mong partner si Lord sa iyong pera. Gawin mong partner ang Panginoon. Makikita mo, hindi ka magiging katulad ng dati. Pagpapalain ni Lord ang iyong lukbutan, pitaka, kabanyaman, at bank accounts. Pagpapalain ng ating Panginoon. Amen po ba? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Hindi ka pagpupalangin ng Diyos. Marami po kasi mga tao na minsan tungkol sa pagbibigay, nagre-reklamo, nagko-complain. Huwag kang magko-complain. Basta bigay lang, bigay lang. Amen po ba? At makikita mo habang nagbibigay, lalong dumadami, lalong umaangat. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Kaya tingnan niyo po sa church, yung mga nagbibigay, hindi nagre-reklamo. Bakit? Kasi umaami sila. Kasi lalo silang nabibless. Yung mga ayaw namang magbigay, lagi nagre-reklamo. Bakit? Lalo silang hindi nabibless. Kani-reklamo nila. Hindi sila nagbibigay, lalo naman hindi sila nabibless. Pero yung mga nagbibigay, hindi nagre-reklamo. Hindi nagre-reklamo. Oh, naku. May 30 taon na po ako sa ministry, alam ko na po yan. Alam ko na po yan. Nakikinig mo po ba kayong lahat? Yung mga nagbibigay ng malalaki, hindi nagre-reklamo. Ang nagre-reklamo, hindi nagbibigay. O, saan ba nakong tayong binigay ni sister? Saan ba nakong tayong binigay ni brother? Ano bang ginasa? Pero hindi, yung nagbibigay, wala naman sinasabi. Ang nagko-comment yung mga hindi nagbibigay. Kasi ang totoo ay yung magbigay. At habang hindi nagbibigay, lalo hindi nagpa-prosper. Mga kapatid, ito kung salita ng Diyos, ito ba hindi? Lahat ang nakikinig magsabi ng amen. Ito kung salita ng Diyos, ang visa po nito, nasa application. Maring naniniwala ka rito, mainam po yan. Pero yung paniniwala ay dapat magbunga sa gawa. At yung bungang gawa at pagsunod sa salita ng Diyos, yun ang magbibigay ng miracle in your life. Magbibinagro sa buhay mo, gagaan ang buhay mo. Yung mga nangutang sa iyo na nakalimutan na, babayaran ka. Nakikinig po ba kayong lahat? Nakikinig po ba kayong lahat? Yung mga inaakala mong wala na, parang lusaw na, kinalimutan mo na, babalik sa iyo. I-restore ng ating Panginoon. Mga kapatid, galing po ako dyan. Galing po sa walang wala. Galing po sa hirap na hirap. Pero hindi ko na nagpiling gano'n. Ang naging prinsipyo ko lang itong salita ng Panginoon. Simulan nyo rito mga kapatid. Magbubukas ang mga pintuan sila ng pagpapala sa inyong mga buhay. Hindi ka niya inanoy para maghirap. Hindi ka niya tinawag para maghirap. Tinawag ka niya para naman ang buhay. Tinawag ka niya para umunlad ka. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Tayo pong lahat mga kapatid, mga datingan, magpatuloy po kayo. Marami pang gagawin si Lord. Mga baguhan, magpatuloy kayo. Marami pang nilalaan si Lord sa inyo. At darating yung time, magiging patotoo nyo na yan. Noon dumaan ako sa ganyan, nagkautang-utang, pero iniahon ng Panginoon. Ganyan ang naging buhay po namin sa Panginoon. Amen po ba? Pero hindi kami nagsisi na itong salita ng Diyos ay naging panuntunan ng aming buhay. The anointing that God has given us is the anointing unto victory, anointing unto prosperity. Lahat ang naniniwala doon, magsabi ng amen. At pumalakpak ng